Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli na naman pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, ang makasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Magandang araw rin sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng mga homeowner association. Katuwang ang ating mga nakakasama mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Ang programang ito ay napapanood at mapapakinggan ninyo sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Unang-una na po sa ating social media platforms. Live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin tayong napapanood sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. I-search nyo lamang po sa inyong browser, sa inyong YouTube, ang Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napakikinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan naman ng PBS Evox Receiver app. Pwede nyo po i-download yung app, yung PBS Evox Receiver app sa inyong mga Android phone, maging sa inyong Apple phone, ganyan. At para naman sa ating mga overseas Filipinos working and living abroad, mapapakinggan nyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast gamit ang pasilidad ng United States Agency for Global Media o mas kilala bilang Voice of America o kaya naman o VOA sa tinangtarlak sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang shortwave frequencies. Ang 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 or 190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tungkol sa dalawang mahalagang proseso sa HSAC, ang mediation at adjudication. Kaya tutok na kayo mga kabayan, lalo na kung mayroong meron kayong hindi pagkakaunawan sa inyong homeowners association para malaman nyo kung ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin. Sa ikalawang bahagi naman ng programa, ating tatalakayin ang ilang kasong dinesisyonan na o ang isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema patungkol sa isang Homeowners Association dispute, ang kasong Arto Pigarin versus City of Muntinlupa et al. Para talakayin ang mga topic na nabanggit ko sa ating intro kanina, makasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Alisa Ronaldin C. Dumlao, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 1. Magandang araw po, Attorney Ali. Welcome po sa panibagong episode na naman ng programang Housing Rights with HSAC. Attorney Ali.
Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Jay. On Okay. behalf of the Human Settlements Adjudication Commission, headed by our Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III, and the entire Commission and Bank, we would like to thank our viewers and listeners for watching our show. Sana po ay marami po tayong matutunan na aral ngayong araw na ito. Pero bago po tayo tumungo sa ating talakayan, attorney, ano po muna yung mga paalala para sa ating mga tagapakinig? Ayun po, dahil po Sir Jay, no, ito na po ang ating 9th episode at ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan ang ilan sa mahahalagang polisiya at kaugnay na landmark cases mula sa Korte Suprema. Umaasa po kaming mas magiging malinaw sa ating mga tagapakinig at sa kanilang mga karapatan, no? At ang tamang prosesong dapat sundin sa ilalim ng batas. Ngunit gaya nga po ng sabi niyo, Sir Jay, bago po tayo magsimula, Yes. nais lang po nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito. Dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa HSAC ay nireresalba po yan base sa alegasyon at ebidensya na sumusuporta nito. Kumbaga po, case-to-case basis pa din po talaga, sir. Opo. At magdedepende pa rin po ang magiging desisyon base po sa ebidensya na iprepresenta ng bawat panig. Ayun. So, malinaw mga kababayan, ito po ay isang gabay o paalala lamang. So, attorney, sa mga nakalipas na episode dito sa ating programa, napag-usapan na po yung 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. Maaari po ba nating balikan muna ito para maalala ng ating mga kababayan kung gaano ito kahalaga, lalo na kung mayroon silang mga inireklamo sa kanilang asosasyon o mayroon rin itong kaugnayan sa ating pag-uusapan ngayon? Tama po iyan, Sir Jay, no? Mayroon po tayong tinatawag na 2025 HSAC Revised Rules of Procedure. Ito po ang nagsisilbing rule book, no? O Opo. opisyal na alituntunin para sa pagpapasya ng mga kasong inihain sa ating tanggapan. At ginawa po ang rules na ito para matiyak po na patas, mabilis at hindi magastos ang pagsampa ng kaso sa Human Settlements Adjudication Commission. Sapagkat mayroon po tayong malinaw na proseso at mga takdang panahon o yung tinatawag nating reglementary period, no, upang po naiiwasan ang matagalang paghihintay at sinisiguradong gumugulong ang hustisya para sa magkabilang panig. Kung ang ating mga tagapakinig o tagapanood ay mayroon pong nakahaing kaso sa HSAC, o kaya naman po ay pinaplano or binabalak po nilang maghain ng reklamo, mahalaga po na mayroon po tayong idea, no, sa flow ng procedures ng ating procedures sa HSAC upang po masiguro nilang hindi sila basta-basta matatalo lamang base po sa teknikalidad ng kabilang kaso. Yun, napakalaking bentahe po talaga kung meron ng kaalaman ng isang nagreklamo patungkol sa tamang proseso, lalo na sa mga pag-aasikaso ng papeles na kanilang kakailanganin. Paano, attorney? Halimbawa po, mayroong isang homeowner na nagka-problema sa kanyang developer o kaya naman ay mayroong gulo mismo sa kanilang homeowners association. Paano po nagsisimula ang proseso sa ilalim ng rules of procedure ng HSAC? Yes, Sir Jay. Ang ganung pong alitan, no, ng isang homeowners at against sa kanyang developer o kaya homeowners association, ang jurisdiction po niyan ay nasa HSAC. At magsisimula po talaga ang paghahain, ang proseso ng kaso sa HSAC sa pagsusumiti po ng verified complaint ng ating complainant. So meron po tayong complainant, siya po ang nagfa-file ng case. Verified complaint po ang isusumite niya sa HSAC at ang ating adjudicator ay magbibigay po yan ng summons po, no, para po bigyang bigyan po ng information yung ating respondent na mayroong kasong naihain against sa respondent. At of course po, kapag po naihain ang verified complaint at nakapagsumite ng verified answer ang ating respondent, hindi po agad isinasalang sa adjudicator ang kaso para pagdesisyonan.
dadaan po muna ito, ang kaso dadaan muna sa mandatory conference. So ano nga ba ang tinatawag nating mandatory Sige conference? po. Dito po, unang nagkakaharap ang mga partido sa ilalim ng pangangasiwa ng HSAC. Maliban sa opisyal na paghahanda o paglalatag sa kaso, ang layunin ng mandatory conference ay tignan kung mayroon pa bang posibilidad na maresolba ang kaso nang hindi na umuusad sa mas mahabang proseso ng isang regular na kaso. So sa conference na ito, pinag-uusapan muna kung ano ba talaga ang mga isyong dapat resolbahin. Inaayos din ang mga dokumento, no, at iba pang mga bagay na makatutulong para maging maayos ang takbo ng kaso. At isa rin po sa pinakamahalagang layunin niya ay malaman kung mayroon pang pagkakataon na magkasundo ang mga partido. Kung makita naman po ng ating regional adjudicator na mayroon pang chance, no, mayroon pang pagkakataong magkaroon ng pagkakasundo o areglo, no, ang ating mga partido, maaaring i-refer ang kaso sa mediation. Pero kapag- bago, Yes po. bakit po Yes, sir. mahalagang sundin ang rules of procedure sa pagresolba ng kaso sa HSAC, attorney? Opo, mahalaga po talaga ang ating rules of procedure sapagkat ito po ang magbibigay ng due process sa bawat panig po, no, para mapakinggan po ang dalawang panig. Kailangan po nating sundin ito at yun nga po sa proseso nga po ng mandatory conference nandyan po kasi ang mediation. So baka po kasi maaayos pa ang case natin through mediation, mas mabilis pong natatapos ang kaso. So kapag po natapos ang conference, no, maglalabas po ang regional adjudicator natin ng mandatory conference order. So dito po sa order na ito, sa mandatory conference order na ito, Opo. nakasaad ang mga mapag-uusapan, ang mga isyung natitira pang dapat resolbahin. At yun na nga po, ang mahalaga din po dito ay isasagawa po ang mediation. Kung sakali pong nai-refer na ang kaso sa mediation, ano po ang susunod na mangyayari dito, attorney? Ayun po. Kapag po na-refer na ang kaso sa mediation, magsisimula na po ang tinatawag nating mediation proceedings. So sa prosesong mediation proceedings na ito, sinusubukan po nating tulungan ang magkabilang panig na magkaroon ng voluntaryong kasunduan or yung amicable settlement sa tulong ng isang neutral na mediator. And yes po, sa HSAC po, mayroon po tayong mga trained mediators. At Ayun po sana yung napakahalagang susunod kong katanungan dyan. Sige po, continue po tayo, attorney. Okay po, sir. At napakahalaga pong tandaan na ang mediator ay hindi po siya hukom o adjudicator, Yep. no? Ang mediator po, hindi po siya nagpapasya kung sino po ang tama o mali, hindi rin po siya nagbibigay ng desisyon sa kaso. At sa ilalim nga po ng ating 2025 HSAC Rules of Procedure, ang mediation ay dapat maisagawa sa loob ng 30 araw or 30 calendar days mula nang mai-refer ang kaso sa mediation. At kung kinakailangan pa po, no, ng kaunting panahon, kasi kung isang usap lang, nagkaayos Opo. sila, maganda po yun. Pero kung kinakailangan pa po ng kaunting panahon para maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, maaari itong i-extend basta't hindi po ito lalagpas ang buong proseso ng mandatory conference at mediation, hindi po lalagpas ng 60 araw or 60 days mula sa unang mandatory conference. Bakit po? Sapagkat sa ganitong paraan, nabibigyan po ng sapat na pagkakataon ang mga partido na maresolba ang kanilang alitan sa mapayapang paraan, habang tinitiyak din na hindi po naaantala ang pag-usad ng kaso kung hindi naman po magtagumpay ang mediation. Ayun. So dito po sa 60 days, ito na po yung final para sa mediation committee, attorney, para maglabas sila ng desisyon. Ay, Sir Jay, no, dito po sa ating 60 days po Opo. kasi, yun po yung buong mandatory conference. Opo. So yung mandatory conference po kasi, doon po natin tatalakayin ano po ang mga issue ng mga partido. At kung gusto pa po nilang magkaayos, within that 60 days, magkakaroon po tayo, pwedeng mai-refer ng mediation. Kung saan po nga, meron po tayong mediator na tutulungan po niya ang bawat partido na magkaroon ng areglo. Opo. Ngayon po, kung wala pong pagkakasundo po, no, sa mediation, ita-terminate po yung
ating mediation at magbibigay ng mediation mandatory conference order po, no? At mayroon pa pong susunod doon na proseso sa ilalim ng ating HSAC Rules of Procedure. Opo, opo. Kung sakali naman pong tumangging dumalo sa mediation ang magkabilang panig, attorney, o kaya naman isa sa kanila, ano po ang mangyayari sa reklamo? Ayun po, sa mediation po kasi ito po ay voluntaryo dapat po, no, Opo. sa mga partido. Kasi sila po ang maghahanap ng solusyon sa kanilang problema. At kapag hindi po sila nagkasundo, no, ang dalawang panig, nag-mediation po, hindi po sila nagkasundo, mahalagang tandaan po kasi na ito po yung pagkakataon, no, para sa mga partido para makahanap ng solusyon ng kanilang hindi pagkakaunawaan. So kung magtatagumpay ito, mas mabilis pong matatapos ang kaso. Ngunit kung hindi po ito magkakaroon ng settlement, magpapatuloy po ang adjudicatory process na nakasaad sa nabanggit nating 2025 HSAC Rules of Procedure kanina. Kung saan po ang ating regional adjudicator na po ang magpapasya batay sa batas at sa mga ebidensyang isusumite ng mga partido. So sa puntong ito po, no, pag hindi po nagkaroon ng successful mediation, hukom na o parang isang judge ang adjudicator natin sa HSAC, siya po ang magja-judge, magde-decide po sa kaso. Kung ano naman po, ibang sitwasyon. Halimbawa naman po nagkasundo naman yung magkabilang panig, attorney. Ano naman po ang mangyayari? Ayun po sir, mas mapabilis po na matatapos ang ating kaso kapag po nagkasundo sila during mediation, magagawa po sila ng kanilang compromise agreement. At base po sa compromise agreement, dun na po maglalabas ng desisyon ang ating adjudicator. Base po sa compromise agreement during their mediation. Ayun. Para kung baga meron silang settlement na, no, attorney? Yes po, Sir Pero Jay. kung sakali po, may visa po ba ang settlement agreement na napagkasunduan sa mediation kung sakaling magbago ng isip ang isa sa dalawang panig na gusto pa nilang ituloy yung kaso? Ay, yun lamang po sir, no? Kapag po kasi na-submit na po kapag po nagkaroon sila ng settlement during mediation at nagpirmahan na po ang mga partido, isusumiti po kasi ito sa adjudicator para po i-approve ito at dito po magbabase ang desisyon ni adjudicator. Kaya dapat pong pahalagahan po na bago po nila pirmahan ang compromise agreement, dapat po ay sigurado na sila doon po sa kasando ang magaganap po during mediation. Ayun. So, paano nga po uli kung ang mangyayari, attorney, kung hindi magkasundo ang magkabilang panig para malinaw sa ating mga tagapakinig? Yes po. Kapag po nagkasundo, magkakaroon po sila ng compromise agreement. Ngunit kapag ang mga partido ay hindi magkakasundo, magpapatuloy po ang adjudication process sa HSAC at dedesisyonan po ito ng ating regional adjudicator base po sa mga aligasyon at ebidensyang isusumite nila. Ayun. So, nabanggit niyo po adjudication. So, ano naman po ang kaibahan nitong adjudication dito sa mediation, attorney? Magandang tanong po iyan, no, Sir Jay. Kanina ko pa po nababanggit ang mediation at adjudication. Marahil marami na pong nalilito sa ating mga taga-subaybay. Ano ba ang pinagkaiba Ayun nga ng po, para mediation mas malinawan sila. adjudication? Tama, sir. So, sa madaling salita, ang mediation ay tungkol sa paghahanap ng mapayapang paraan upang magkasundo ang dalawang panig. Samantalang ang adjudication ay tungkol sa proseso ng pagdedesisyon ng kaso. So sa mediation po, mayroon po tayong isang neutral na mediator na siya pong tumutulong sa mga partido na makipag-usap at maghanap ng solusyon na pareho nilang matatanggap. Pero mahalagang tandaan na ang mediator po ay walang kapangyarihang magpasya kung sino ang tama o mali. Ang magiging kasunduan kung mayroon man ay kusang loob po iyan na pinag-usapan ng mga partido. Sa kabilang dako naman po, sa adjudication naman, iba na po ang layunin dito. Kung hindi po nagkaroon ng settlement sa mediation, ibinabalik ang kaso sa regional adjudicator upang ipagpatuloy ang proceedings. Dito na po susuriin po ng ating adjudicator ang kanilang position paper, affidavits, at iba pang mga ebidensya na isinumite ng mga partido
At batay sa mga ito at sa ating mga umiiral na batas, ang regional adjudicator ang maglalabas ng desisyon ng kaso. At mahalaga lamang pong malaman ng ating mga tagapakinig na Sige hindi na po ulit magsisimula sa umpisa ang kaso. Tuloy-tuloy lamang po ang proseso. Ang mga hakbang na nagawa na po ay mananatili na pong bahagi ng kaso. Ayun. So, balikan ko lang po, attorney. Balik lang po ako konti doon sa mediation kasi may dito sa nabanggit nyo sa adjudication, may mga isusumite ng mga papeles, mga position paper, affidavit, or mga ebidensya. Dito po ba sa mediation, nagkakaroon na ng pagsusumite nito mga papeles na ito? Wala pa po, sir. Talaga pong mag-uusap lamang ang mga partido. Fa-facilitate po yan ng ating mediator para tulungan po sila na mag-usap para po maareglo yung kaso. So wala pa pong isusumite during mediation. Mag-uusap lamang po talaga ang mga partido. Kumbaga naghaharap-harap lang muna sila dito, attorney, kasama si mediator. Yes po, sir. Tama po. Ano naman po ang ginagawa ng regional adjudicator kapag bumalik na ang kaso o hindi na resolba sa mediation? Ayun po, kapag po hindi na-resolve sa mediation at binalik na po ang kaso sa ating adjudicator, ito na po yung na-mention ko po kanina, no, Opo. na maglalabas po ng order ang ating regional adjudicator na uutusan po ang bawat partido na magsumite ng kanilang verified position paper sa loob po ng 15 araw or 15 calendar days mula po sa pagkatanggap ng order. So kalaki po nitong position papers po, no, ang ating mga affidavit na ng kanilang mga testigo at lahat po ng documentary evidence na nais nilang gamitin bilang suporta sa kanilang mga claim o depensa. At ito po ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng adjudication. Dahil dito po sa verified position papers na ito, dito inilalahad ng bawat panig ang kabuuan ng kanilang kaso. Dito po nila ipinaliliwanag ang kanilang mga bersyon ng mga pangyayari. Malinaw po dapat nilang inilalahad kung ano ang kanilang hinihingi, ano ba ang mga isyong dapat pagpasyahan, ano ba ang mga batas, no, at desisyong sumusuporta sa kanilang panig. At ano ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kanilang mga sinasabi. Kasama rin po nga dito yung affidavit ng kanilang mga testigo. Opo. Sapagkat sa ilalim po ng rules, no, ang mga affidavit na ito na po ang nagsisilbing direct testimony ng ating mga testigo. Kaya napakahalaga pong kumpleto at maayos ang mga dokumentong isinusumite. Ayun. So, linawin lang natin, 15 araw, 15 working days. Kasi yung iba nalilito po dyan sa working days or hindi nila Sir, or calendar 15 days, calendar days po pala. Kasi yung iba, itinuturing nila yung lang, Monday to Fridays lang, hindi kasama yung Sabado, Linggo. Pag sinabing calendar days, buong linggo po, kasama yung Sabado, Linggo. Yes po, pag calendar days po, hindi lang yung working days Pati yung na mga Monday to holidays. Friday, kasama po ang Saturday, Sunday holidays. So, Opo. calendar days po ang basehan natin, Sir Ayun. Jay. Kasi nalilito po yung karamihan dyan, attorney. Alam nyo naman yung iba nating mga kababayan. So, diretso na po tayo. Bago po magkaroon ng pagkakataon ng ulitin po natin. Meron po bang pagkakataon na ang mediation sa pagitan ng prosesong ito, attorney? Or nagkakaroon pa ng mediation? Sa puntong pong ibinalik na po ang kaso sa regional adjudicator, hindi na po magkakaroon ng mediation. Sapagkat sa yugtong ito, ang susunod na po na hakbang ay ang pagresolba ng kaso o pagsulat ng desisyon. Kung kinakailangan upang higit na malinawan ang issue sa kaso, maaari pong magsagawa ang regional adjudicator ng clarificatory hearing. Baka po mayroon pang mga katanungan ang ating adjudicator sa mga partido, maaari po siyang magpatawag ng clarificatory hearing. Maaari rin po siyang mag-utos ng ocular inspection ng proyekto, no? Pupuntahan po nila ang actual na lokasyon. Maaari rin pong humingi ng verification ng corporate o project records mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o mag-issue ng subpoena para sa mga kinakailangang dokumento o impormasyon. At ginagawa lamang ang mga hakbang na ito kung kinakailangan upang matiyak na ang magiging desisyon ay nakabatay sa kumpleto at sapat
na impormasyon at ebidensya, kapag naisumiti na ang lahat ng position papers o lumipas na nga po yung itinakdang araw natin na 15 calendar days para sa kanilang pagsumite, dito na po ituturing na submitted for decision ang kaso. At ang regional adjudicator ay mayroon pong 90 araw, 90 calendar days upang maglabas ng desisyon. Maliban na lamang po kung mayroong mga pagkakataong pinapayagan ng ating rules of procedure na pansamantalang masuspinde ang pagtakbo nung panahon na ito. Opo. Tulad na nga po ng aking nabanggit na isasagawang clarificatory hearing or ocular inspection. Kumbaga dagdag pa po yung mga araw na yon, attorney. Yes po sir, sapagkat yun na nga po sa clarificatory hearing, maaari po kasing ipatawag ang mga partido o kaya naman sa ocular inspection, kailangan po nila ng araw na bisitahin mismo yung lokasyon ng proyekto. Kaya yun po, doon lamang po sa mga pagkakataong iyon, maaring masuspende. Pero po yung buong reglementary period po na desisyonan yung kaso ay 90 days po mula sa araw na submitted for decision na po ito. Opo. So, nabanggit nyo kanina na yung adjudicator ay pwedeng magpadala ng mga tauhan doon sa lugar para magkaroon ng pagsusuri. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng investigasyon yung adjudicator maliban doon sa mga pinresentang mga ebidensya o mga papeles ng magkabilang panig, attorney. Maaari po itong gawin ng adjudicator po na mag-ocular inspection po para puntahan po talaga ang actual. For example po ang sinabi po doon ay non-development at gusto lamang pong siguraduhin ng ating adjudicator na wala talagang development doon sa subdivision, maaari pong mag-conduct ng ocular inspection. Ayun, para mas malinaw naman talaga. So, sa madaling salita po, Attorney Ali, ano po ang pinakamahalagang pagkakaiba ng mediation at adjudication para lubos na maunawaan ng ating mga tagapakinig at mga nanonood na ating mga kababayan? Kung ilalarawan po natin sa simpleng paraan, ganito po iyon. Sa mediation, ang mga partido ang maghahanap ng solusyon. Ayun. Sa adjudication, ang regional adjudicator po ang magre-resolba sa issue ng kaso. So sa mediation, ang layunin po ay tulungang magkaunawaan ang mga partido at kung maaari, makabuo po sila ng kasunduan na pareho nilang matatanggap. Sa adjudication naman po, kapag po hindi po talaga posible ang pagkakasundo, ang HSAC na po ang kikilos upang resolbahin ang kaso batay sa katotohanang pangyayari, sa mga ebidensyang isinumite, at higit sa lahat kung ano ang sinasabi ng ating batas. So magkaiba man ang kanilang papel, ngunit pareho silang mahalagang bahagi ng proseso sa paghahanap ng resolusyon ng mga kaso o hindi pagkakaintindihan, sapagkat ang mediation ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga partido na sila mismo ang lumutas ng kanilang alitan, at kapag hindi naman po ito nagtagumpay, ang adjudication ang nagsisiguro na ang kaso ay magkakaroon pa rin ng makatarungan, malinaw at may bisang resolusyon. Ayun. May napansin lang ako. Ang magkaiba man sila, attorney, pero meron silang pagkakapareho, yung pagiging neutral, no, attorney? Yes po. Yeah. Yes po, sir. Sapagkat yun nga po, ang layunin din po talaga ay maayos po, maresolba yung kaso. Ngunit sa mediation, binibigyan ang mga partido po na sila ang umayos. Sa adjudicator naman po, siya po ang magsosolve ng kaso, but base pa rin po ito sa aligasyon, sa ebidensya, at sa kung ano ang sinasabi ng batas. Ayun. Attorney, ngayong malinaw na sa ating mga tagapakinig ang proseso ng mediation at adjudication. Tingnan naman natin kung paano ito naiuugnay na sa isang aktual na kaso. Yan ay sa pagbabalik ng ating programa, makalipas lamang ang ilang paalala mula sa aming himpilan na Radyo Pilipinas World Service. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo.
Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli pong nagbabalik ang programang Housing Rights with 8SAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, at makakasama pa rin natin si Attorney Alisa Ronalyn C. Dumlao, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 1 ng 8SAC. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, please like, share, follow, and subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, siksik-liglig na kaalaman ang naibahagi sa atin ni Attorney Ali. Itong Rules of Procedure ng 8SAC para sa mga nag-file ng complaint at itong mga proseso sa mediation at adjudication. Ganun na rin ang pagkakaiba nitong dalawa. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Kasama pa rin natin si Attorney Ali. Magandang araw pong muli, Attorney Ali. Hello po Sir Jay, magandang araw po muli. Yun, thank you. Attorney Ali, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin itong tungkol sa landmark case na R2 Pigarin versus City of Muntinlupa, Honorable Inting Jaime Presnedi at Katarungan Village Homeowners Association Incorporated. Ano po ba ang nangyari sa kasong ito, Attorney?
Okay po, Sir Jay po, no, bago po natin talakayin ang kasong ito, nais muna nating uling ipaalala sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang ating pagtatalakay. Ang bawat kasong dinadala po sa HSAC ay nareresolba batay sa mga alegasyon at ebidensyang inihaharap ng bawat panig. Ibig sabihin, case-to-case basis pa rin po ang pagdedesisyon sa HSAC. Ngayon po, mabalik po tayo nga sa kasong nabanggit nyo po, no, kay Garin versus City of Muntinlupa, Honorable Inting at Katarungang Village Homeowners Association. So sa kasong ito po, ang petitioner ay may-ari ng isang residential lot sa village. Nang gusto na niyang magpatayo ng bahay sa kanyang lote, naghanda siya, of course, ng mga kinakailangang dokumento upang makakuha po siya ng kanyang building permit mula sa government, city government. At ayon po, no, sa isang city government ordinance, isa po sa mga kinakailangang isumite bago po maaprubahan ang kanyang building permit ay isang clearance mula sa Homeowners Association ng subdivision. So dahil po dito, lumapit po si petitioner sa ating respondent Homeowners Associations upang humingi ng kinakailangang clearance. Ngayon, ano po ang ginawa ng ating Homeowners Association? Ayun, ano nga po ba, attorney? Yes, tumanggi po silang magbigay ng clearance. Bakit? Ayon po sa asosasyon, bago po sila makapag-issue ng clearance, kailangan munang maging miyembro si petitioner ng Homeowners Associations at kinakailangan ding bayaran ang mga sinasabi nating membership fees, association dues, at iba pang assessment na ipinapataw ng asosasyon. So ngayon po, si petitioner ay hindi sumang-ayon. No? Iginiit po niya na hindi maaring gawing kondisyon ang pagiging miyembro ng Homeowners Association at ang pagbabayad ng mga naturang bayarin bago siya bigyan ng clearance na kinakailangan niya sa pagkuha ng building permit. So dahil po dito, no, na hindi po siya nabigyan ng clearance ng HOA, hindi po siya makapagpatuloy ng kanyang aplikasyon para sa kanyang building permit. Kaya naman po, siya po ay nagsampa ng kaso laban sa city government, sa Nooy City Engineer, kay Mayor, at ganoon na din po sa Homeowners Associations. So sa kanya pong reklamo, hinihiling po niyang ideklarang walang bisa ang ordinansa na nag-uutos na kailangan ng HOA clearance bilang requirement sa pagbibigay ng building permit. At hiniling din niyang obligahin ang lungsod, no, yung city government, na tanggapin at iproseso ang kanyang aplikasyon kahit na wala siyang HOA clearance. So sa kabilang panig naman po ang ating city government at ang mga opisyal nito, sabi po nila ay ipinapatupad lamang naman nila ang mga umiiral na ordinansa sa lungsod. Of course, bilang mga opisyal ng pamahalaan, tungkulin nilang sundin ang mga rekisitong itinakda ng ordinansa. Kabilang na nga po doon yung issue natin na paghingi ng HOA clearance bago po mag-issue ng building permit. Samantalang naman po, ang iginiit din po ng Respondent Homeowners Association na may kapangyarihan po itong ipatupad ang mga patakaran sa asosasyon. At ayon nga sa Homeowners Association, ang paghingi ng clearance ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin upang matiyak na ang may-ari ng mga lote ay sumusunod sa mga obligasyon sa loob ng subdivision. Kabilang na po dito ang pagbabayad ng mga kaukulang dues at assessments, alinsunod po ito, no, sa implementing rules of and regulations ng Republic Act 9904. Ito po ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So bukod dito, iginiit din po ng ating mga respondents na hindi dapat dinidinig sa regional trial court ang kaso. Dahil ang pangunahing issue dito ay may kinalaman sa relasyon ng isang homeowner at ng Homeowners Association. Dahil dito, sinasabi po nila na ang usapin ay isang intra-association dispute
na dapat munang iharap sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB na pinagmanahan na po ng Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, ng kanyang adjudicatory function o espesyal na kapangyarihan at kaalaman na dinggin at resolbahin ang mga ganitong klaseng alitan. Ano naman po ang naging kinalaman ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB sa kasong ito, Attorney Ali? Opo. So bago pa man po umabot ang pagtatalakay sa mismong issue ng building permit at ng ordinansa, nagkaroon muna kasi ng usapin kung alin ba ang tamang ahensya o hukuman na dapat unang duminig sa kaso. So napagpasyahan po, napag-decidean po ng Regional Trial Court na ang usapin ay hindi muna re-resolbahin ng regular na hukuman. Ayon sa Regional Trial Court, ang ugat po ng reklamo ng petitioner ay ang pagtanggi ng respondent HOA na magbigay ng clearance. At ang issue kung maaari bang obligahin na siya ay maging miyembro at magbayad ng association dues. So ang mga ganitong usapin ay may kinalaman sa karapatan at obligasyon ng homeowner at ng homeowners association. Kaya ito ay isang intra-association dispute. At sa ilalim nga po ng Republic Act 9904 o Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations at ng mga umiiral na panuntunan noon, ang HLURB ang may primary jurisdiction sa ganitong uri ng alitan. Sa madaling salita, sinabi po ng Regional Trial Court na dapat munang ihain ang kaso, ang reklamo ng petitioner sa HLURB. Dahil ito po ang ahensyang may espesyalisadong mandato sa mga usaping may kinalaman sa Homeowners Association. Napakalaking bagay talaga, Attorney, na dapat nakatutok yung ating mga tagapakinig simula sa mga dating programa natin kasi halos may pagkakaugnay-ugnay itong mga tinatalakay dito sa ating programa tulad nitong Republic Act number 9904 or Magna Carta for Homeowners Association. Kasi sa mga nagdaan po or sa nakaraang talakayan ay dito tinalakay yung mga karapatan ng mga homeowners at yung mga officer ng kanilang asosasyon. Kaya talagang napakalaking bagay po talaga, Attorney. So, sa madaling sabi po, Attorney, hindi po nagkaroon ng pagdinig sa Regional Trial Courts ang kasong ito. Hindi po. Sinuspende po ito ng Regional Trial Court sapagkat yun nga pong sinabi nila na ang root cause po nung kaso, ang pagtanggi ng homeowners po na magbigay ng clearance sa petitioner. So, ito po, ang issue po dito ay ang relasyon po, obligasyon ng homeowner and homeowners associations. Kaya isa po itong intra-association dispute at nasa jurisdiction po ito ng HLURB. So, paano naman po ito napunta sa Korte Suprema at ano po ang naging tugon nito dito? So, nung ang ating Regional Trial Court ay nagsuspindi po sa kaso at inapela po ito ng ating petitioner at umabot po ang usapin sa Korte Suprema. At ang naging desisyon o naging tugon po ng ating Korte Suprema, pinagtibay po nito ang naging desisyon ng Regional Trial Court. So, ang unang tanong na sinagot ng Korte Suprema, kung alin ang tamang forum na dapat unang duminig sa kaso. So, ipinaliwanag naman po ng ating Korte Suprema na ang pangunahing issue ay ang relasyon ng homeowner at ng homeowners association. Partikular na po sa kasong ito ay ang pagtanggi ng HOA na magbigay ng clearance at ng mga karapatan at obligasyon ng bawat panig. So dahil po dito, sinabi po ng Korte Suprema na ang usapin ay isang intra-association dispute na nasa jurisdiction po ng HLURB na ngayon na po ay HSAC. So binigyang diin po ng ating Korte Suprema
na kahit iginiit pa nga po ni petitioner na hindi siya miyembro ng Homeowners Association, hindi nito inaalis ang jurisdiction ng HLURB. Sapagkat ano po ang mahalaga? Ang mahalaga po ay ang pinagmulan ng alitan ay ang paggamit ng kapangyarihan ng Homeowners Association kaugnay ng isang may-ari ng lote sa loob po ng subdivision. So ipinaliwanag din po sa kasong ito ng ating Korte Suprema na dapat sundin ang Doctrine of Exhaustion of Administrative Remedies. So ayon po sa Doctrine of Exhaustion of Administrative Remedies, kung mayroon pong ahensyang binigyan ng batas ng kapangyarihang resolbahin ang isang usapin or issue, kailangan munang gamitin ang prosesong administratibo bago po dumulog sa korte. So bukod dito po, binigyang diin din po ng Korte Suprema ang prinsipyo ng constitutional avoidance. Kasi po, yung petitioner natin, kinestyon din po niya yung constitutionality ng ordinansa na nagre-require po ng Homeowners Association clearance. So ayon po dito sa constitutional avoidance, ayon sa prinsipyong ito, kung maaaring maresolba ang isang kaso nang hindi muna pinagpapasyahan ang pagiging constitutional ng isang batas o ordinansa, iyon ang dapat unahin. So sa kasong ito, sinabi po ng Korte Suprema na maaaring maiwasan ang pangangailangang resolbahin ang issue ukol sa constitutionality ng nasabing ordinansa kapag po naunang napagpasyahan ng HLURB ang usapin, ang issue nila tungkol po sa HOA clearance. Kaya sa halip na magpasya sa legalidad ng ordinansa o sa karapatan ng HOA na tumangging magbigay ng clearance, sinabi po ng Korte Suprema na dapat munang dinggin at resolbahin ang kaso sa HLURB. Kapag natukoy na ng HLURB ang mga karapatan at obligasyon ng mga panig, saka lamang maaaring magkaroon ng pangangailangang dinggin ng mga regular na hukuman at ng iba pang legal na issue kung kinakailangan pa. So ang mahalaga po sa kasong ito, meron din po tayong tinatawag na Principle of Primary Jurisdiction. So medyo ma-technical lang po, no, Sir Jay? Kung sino kasi yung unang nakakasakop, dapat doon muna gagawin yung mga proseso ng pag-aayos, no, attorney? Yes, sir, tama po. So ibig sabihin po, no, kapag ang usapin, issue ay saklaw ng espesyal na ahensyang may kaalaman at kapangyarihan, nararapat na dito muna isampa o ihain ang reklamo o kaso. So sa kasong ito po, no, ni Garin, no, nararapat munang iharap ito sa HSAC bago po dumulog sa regular o ibang sangay ng hukuman. At sa ganitong paraan, ang mga usaping teknikal at espesyalisado ay unang nagre-resolba ng ahensyang may sapat na karanasan at mandato. So paalala rin po ito sa ating mga homeowners at homeowners association na ang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang mga karapatan at obligasyon ay mayroon pong tamang proseso at tamang forum na dapat sundin. Ang pagsunod sa prosesong ito ay mas nakakatulong upang mas maayos, mas mabilis, at mas makatarungan ang pagresolba ng mga alitang may kinalaman sa homeowners associations. Talagang itong kaso na ito, attorney, nararapat dito sa ating unang topic. Nauugnay natin dun sa mediation at sa adjudication. Kaya dapat doon muna, kung sino yung ahensya na nakakasakop, doon muna nila ilalapit. Tama po yan, Sir Jay, no? Apo. Kasi po, mayroon pong primary jurisdiction nga po ang Human Settlements Adjudication Commission sa mga kasong disputes po regarding sa homeowners associations. At saka kung umaattend naman yung mga miyembro ng kanilang subdivision, 'di ba? Kaya nga mayroong bylaws na sinusunod yung mga asosasyon. Kung baga nakapaloob yan doon kung sakaling nakikinig sa mga assembly. Yes po, tama po, sir. Sa mga homeowners, no, mayroon po silang mga bylaws na dapat sundin. Doon po nakalagay ang kanilang mga karapatan at obligasyon po, no?
Tama po, sir. So, ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Ali dahil napakahalaga po nito. Kasi nga po dapat talagang dumaan naman sa tamang proseso ang mga reklamo pagdating sa Homeowners Association. Kaya napakalaking bagay nitong tinalakay ni Attorney at itong rules of procedure, mediation at adjudication para hindi na babypass yung ahensya na kung sinong nakakasakop doon. Dapat doon sila unang sasangguni. O siya, bago natin tuluyang pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Ali, kung mayroon pong mga karagdagang katanungan ng ating mga tagapakinig, paano po kayo pwedeng i-contact Attorney Ali? Yes, Sir Jay. Kung mayroon po tayong tanong po tungkol sa mga HOA at iba pang katanungan, maaari po kaming i-contact sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o mag-email po sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page at HSAC-PH at HSAC-PH o ang aming website na hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming mga directory mula po sa central office at ating mga regional adjudication branches. So ipaalala ko lamang po dahil po ang HSAC ay isang quasi-judicial agency na parang korte, hindi po kami maaaring magbigay ng legal na payo o opinyon dahil ito po ay para hindi po namin mapangunahan ang paghatol ng aming adjudicators na sila pong may mga otoridad na maghatol sa isang kaso. Ngunit kung mayroon po kayong tanong tungkol po sa aming proseso, ay maaari niyo po kaming i-contact. Maraming salamat po, Attorney Ali. At dito na po natin tinatapos ang panayam natin kay Attorney Alisa Ronalyn C. Dumlao, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 1 ng HSAC. Maraming salamat po, Attorney Ali, sa pagsama sa ating programa, sa pagbibigay ng inyong mga professional insight sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at gabay. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Sana po ay nakapaghatid na naman kami sa inyo ng mga bagong kaalaman bilang sa inyong mga tagapakinig, lalong-lalo na mga miyembro ng Homeowners Association. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control si Mr. Milo Janela, sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hero Lucero, sa ating live stream operator at mula sa production team ng Radyo Pilipinas World Service si Mr. Win Peñano. Shout out rin natin ang kasamahan nating sina Drizzle Nanyong at si Steph Vicente na nakatutok habang nagkukusot ng kanilang mga uniforme. Kahit maulan ng panahon talagang sige lang. At syempre ang mga nakatuwang natin mula sa HSAC na sina Miss Cheska Robles at Mr. George Sinswat. Pasalamatan na rin po natin ang mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services sa pamumuno po ni Officer in Charge Mr. Alan Alyanigue at sa ating Station Manager dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng ating programa. Muli maraming salamat sa mga sumubaybay dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat. Stay safe, kabayan.
Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.